Okay, we're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nasa screen na to, adong basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Baliko na to, mauni ang ato ang pulong sa Ginoo nga ato ang ginatun-an para nigid sa ato ang kaayuhan no, sa kinatibukan. Amen. And Dr. Charles F. Stanley said, to obey God and leave all the consequences to Him. Amen. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. And don't forget, Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, we're going to sing the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kaya kung giawhag ang matagusa, please rise. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. We're going to read from verse 3 up to verse 11. Once again, may hapon sa matagusa. Amen. Salamat ta at mabisita last Sunday, nakabalik. Amen. Salamat ta, Adet is also around. Amen. Baliko na to, malipayon tang makita sa to ang mga kauban sa church. Amen. Once again, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. We're going to read from verse 3 up to verse 11. And we're going to read this responsibly. Kamo sa verse 3, ako sa verse 3, kamo sa verse 4, puli-pulihan na tugbasa until we reach the last verse ato ang pagadunganan. Amen? Okay? Kindly share your Bible. Amen? Verse 3, I read, As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some, that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. Verse 11 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God,
which was committed to my trust. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon, ato ang iduko at mga ulo magampota. Buhig balaan nga Dios makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamog kahigayunan nga makasimba kami kanimo karong kahaponon. Salamat Lord sa pagpanalipod kanamo sa entero semana. Salamat sa mga answered prayer. Salamat kay Ginoo Lord bisan pa sa kanunay nimong pag-uban kanamo Lord samtang kami nagagawas nagasulod sa mong panimalay. Salamat kay Amahan bisan pa Amahan sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo Amahan. Salamat kay Lord sa pagpakamatay sa cross alang sa bayad sa mga sala. Heavenly Father, mangayo kami kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat, pasaylo ka kami Lord kung nasakit man namang balang espiritu. Ug karuntak na Lord, magasimba kami kanimo, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong, pinaagi sa pag-awit og mga alawiton, pinaangi Lord sa pagdayeg diha sa imong balaan nga ngalan. Ug among ginapangamuyo kanimo Amahan, nga ikaw magapanalangin sa tanan parte sa mong panimbahon. I-bless ni nga Sunday School, O God. I-bless ang Sunday School sa mga adults. I-bless ang Sunday School sa mga kabatanunan. We are praying, O God, nga ikaw, Amahan, magapamuhat o mga dagkong butang diri sa mga kinabuhi. Ang mga padusab, ginapray, Lord, hatayig kaalam ang mga magtutudlo. Among ginapray, Lord, nga ang Holy Spirit magaguide sa mga sa matag-usa ka namo, magatudlo ka namo, magahatag ka namo og conviction, magahatag ka namo Lord o kasing-kasing Lord nga may sinabtanon diha sa imong sa imong kabuton. Among ginapray kanimo Lord nga ang matag-usa ka namo motubo gid mi Amahan sa mong Kristohanon nga bahin. We are praying Heavenly Father to bless also our choir. I-bless ang mensahe silang awit. I-bless Lord bisan pa ang tithes and offerings. Among ginapangamuyo nga ikaw magatagbo Lord sa pananginahanglanon sa church. Amo po usab ginapangamuyo kani Amahan nga ikaw paunta Lord magagamit pa ani nga simbahan alang sa pag-support og missionaries O God. We are praying Heavenly Father nga matag-usa ka namo makabaton unta kami og dakong gugma alang sa imong buluhaton, makabaton kami og dakong gugma alang sa mga missionaries O God. We are praying Heavenly Father i-bless po usab Amahan ang among preaching service nga pagadalon sa among pastor. Among ginapangamuyo nga ang Holy Spirit, Lord, magahatag ka naghait nga silabutan o magagamit kaniya, Lord, isip channel blessing karong kahaponon. Among ginapangamuyo kung na may first time visitor this afternoon, nga masabta niya, Lord, ang simple plan of salvation. We are praying, O God, to bless us, Lord, with good weather. Bisan pa Amahan sa mga kauban nga namo nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon, paapta sila safely diri sa church, O God. We are praying, Heavenly Father, to give us a good fellowship, Lord, alang sa matag-usa. Bisan pa Amahan sa mga kauban nga naapay mga trabaho karong kahaponon, karong adlaw, among ginapangamuyo pud usab, Lord, nga ikaw magabantay kanila, magaprotect kanila. Sa matag-usa Amahan nga naa sa sakit Amahan, kung na may balatian, among ginapangamuyo Amahan nga ikaw magaayo kanila, magahikap Lord sa ilahang balatian para makabaton sila kaayuhan. Bisan pa Lord, among ginapray Amahan among mga kauban nga naa sa biyahe, ang ilang proteksyon Lord sa makanunay ako mong pangayoon nga ikaw magapanalangin kanila. Bisan pa Amahan sa mga kasimbahanan nga naay serbisyo pud karon taknaa, amo pod usab ginapangamuyo kanimo Amahan nga ikaw pod usab magapanalangin silang panimbahon, pagahatag kanilang kadaugan. Akong ginapangamuyo kanimo Amahan nga daghan untag mga luwas karong adlaw O God. Daghag mga kaplag ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. We are praying O God nga ikaw magapanalangin sa matag-usa. In Christ I pray and forgive us of our sins. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, may hapon sa matag-usa. And salamat kay Tano sa presensya sa matag-usa. Baliko na to. Akong gihangyo ang matag-usa padayon tag-pray no alang sa atong Sunday School pod sa atong mga kabatan-unan. Amen. Last Wednesday atong giingon diri nga maayo gyud nga mo invest gyud ta
ana atong alang sa atong mga kabatanunan. Amen. Kung inyuhang mahuna-hunaan, daghan sa itong mga young people karon nagsugod diha, no? Nagsugod og serbisyo sa Ginoo ang Sunday School. Amen. Hantod nga apil-apil pa sila og klase, hantod nga sila nay nagtudlo, hantod nga puhon-puhon ang ilahan na pong mga anak mo itudluan. Amen. And makita na to nga dako kayo og kaayuhan ang Sunday School. Amen. Kita tanan almost sa tuwa gikan ta diha. Amen. Now, dili day sulagma no nga kaning akong bata manggod tungod kay dili pud siya kaayo pa maay musturya, gipasulod na mog sayo-sayo og klase. So from time to time, nay times nga ako gyud maghatod sa iya sa school. And abi ninyo ang bata mo hilak gyud og tama no kay di gyud ganahan magpabiya. So mao to nga intawon punduhan sa gid nako dadto. But you know what? Sa diha nga nagpundo ko dadto, ga-observe ko sa mga kabatanunan, maingon yun nimo, it really takes a lot of patience. Amen? Patience good on the part sa mga teachers. Ang kaning mga bata, magdagandagan gina, but then, matingala ka nga naagi mga kausaban nga makita nimo nila in a matter of days. Amen? Mao na siya nga we really need to invest ngadto sa ilaha. Puhon-puhon, makita ra gitag kausaban sa ilaha. Amen? And if ever naa sa inyo ha, mga bali-bali na nga mga crayons, kung pananglitan wala na gani gigamit, pwede sana ninyo dalon diri, might as well para magamit po sa ilang klase. Yesterday, si Mayong nag-procure siya og mga crayons para magamit nila sa ilahang silang mga activities, no? And abi ninyo, nakita na to dadto sa klase sa akong anak, nga ang mga bata really loves to draw. Amen? And mauna nga nakita na to nga nindot siguro o makita tag mga Bible stories nga na siguro yung mga drawing dadto and then na ay corresponding nga lesson. Amen? And we are very thankful nga gihatagan sa tagiya sa Ginoo nga nakita ta na nga mga materials. Amen? Ato lang i-pray nga masustain nato ato mga panginahanglanon. Much more ang needed nga mga materials, crayons, mga bond paper, ug unsa pa diha. And we are praying nga makabaton pagyud og nindot pa kayo nga programa alang ani atong kabatanunan. Amen. Now, kung naata diri Sunday School, naata diri mga TV, ato apong i-pray nga makabaton pud tag television diha pohon nga makita sila og Bible stories. Amen. We talk about this and gingnan nako sila bisan lang mga ginagmay lang man nga makatunganan nila mga maayong pamatasan, maayong pag-istorya, no? Kung unsaon pag-istorya sa mga adults. Kay ug makita na nimo mga kabatanunan diha abi nimo no mura nagyug mga dagkong tawo mangistorya. Mga dagkong tawo mangistorya in the sense nga maayo na sad mamalikas. No? That is what we are trying to prevent, no, nga as much as possible kani nga church makahatag og kaayuhan alang sa tong mga komunidad, alang sa mga tagsatag sa kapamilya. Amen. So akong gihangyo matag sa let us continue to pray nga makabaton tag maayong programa alang sa tong mga kabatanunan. Amen. And then pasalamat sad ta sa naghatag aning microphone. Kung inyuhang masabtan, no, nindot ang ato ang audio karon. Time ko ninyo ha kay basig di ko ganahan mo undang og storya dere. Anyway, going back to our lesson, no, sa itong gibasa in 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11. It is titled Dealing with Difficulties. Amen. And last Sunday we have talked about the principles of purity. Amen. Now, but before that, ato asang tun-an ang backdrop ni ining nga lesson. Amen. Now, ang backdrop ni ining nga lesson is that si Apostle Paul nagsulat siya ngadto kang Timothy. Si Timothy iyahaning gibilin dito sa Ephesus para magpadayon sa ministry. Amen? Now, ang kani nga letter ni Paul addressed to Timothy,
mamahimo sud ning address pod para sa atoa. Amen? Now, diadto na to masabtan sa ministry sa Ephesus, sa church sa Ephesus, nga ang mauday nga kasimbahanan, daghan pud siya ginaatubang nga problema. Amen? Daghan siya mga giatubang nga problema. Daghan siguro dadto dili sila magkaangay-angay sa ilang mga doktrina. Daghan siguro dadto lain-lain ang ilang pagtulunan. But then si Paul iyahag yung gihatagan og specific nga instruction si Timothy, no? Gigna niya nga, Timothy, ayaw na kay mo paglalis o pagdiscuss anang genealogies, mga kaliwatan. Ayaw na kaayo mo pagdiscuss, no, anang mga kabahin sa mga stories or mga fables. But instead, ang inyuhang church unta mag-focus mo aning mga butanga nga mutubo gyud mo aning mga butanga. And what is that? Number 1 natong gisgutan diri nga ang church mutubo unta ta in terms of compassion. Amen? In terms of compassion. But pasabot anang compassion, makabaton ka og dako kaayong gugma. Amen? Naakay paghigugma sa mga tao nga dili angay higugmaon. Abi ninyo no, maunay higugma ni Jesus Christ. Maunay paghigugma sa Ginoo sa katawhan. Dili ta angay higugmaon pero gigugma ka sa Ginoo. But then maunay gusto ipasabot ni Paul ngadto kang Timothy nga motubo unta mo diha sa inyong paghigugmaay. Amen? Mauna bitaw no nga baliko nato. Kita gusto ta nga mo invest aning mga kabatan-unan tungod kay para na nga mobati gitag gugma sa atong isig katawo. Amen? Dili ba mo maluoy anak nila nga naara diha magdula? Nga wala manggani makaila og Ginoo? Amen? By the way, no, if naa sa inyo ha, nga gusto pa nga mo abiba, nga mo tudlo pod sa dadto sa Sunday School sa mga kabatan-unan, you are very much welcome. Amen? Nga i-share ninyo yung mga expertise dadto. You are very much welcome. Baliko na to. Kini nga buluhaton, it is a ministry and no one can take away that from you. Ang panalangin, imuha ra gyud gihapon. Amen? Baliko na to, let us grow our love for these people. Let us grow our love for these children. Amen? Much more sa mga tao around us. Ato ang gihangyo matagos sa let padak-o na to atong gugma. Amen? Siguro, naiuban sa tua, dili ta kabalo mo distinguish kung saan na to paghigugma. Amen? Now, atuan nang giawhag ang matagos sa let us pray to God nga ang Ginoo nay maghatag sa ato agugma aning mga butanga. Amen? Now, we are to grow in compassion. Second, we are to have a pure heart. Amen? Kanang limpyo nga kasing-kasing. Ang kiisgutan nga kasing-kasing diri sa Biblia, it doesn't talk about our heart. Amen? Wala na siya nagisgot sa ato ang kasing-kasing diri nga nagbuto-buto. Kundili ang heart nga gisgutan dira is your state of mind. Amen? Your actions and your attitude sa imuhang gawas. Amen? Kanang imuhang ginapakita. Now, importante kayo nga maayo ang atuang panghuna-huna. Amen? Importante kayo nga maayo ang atong action around us. That is purity of heart. Amen? And last Sunday, we have discussed about the principles of purity and nahurot na nato ning pulo kabuok. Amen? But then, as a sort of review, mag-start at there is a number 4, no? Ngagiingnan ta. A clean heart is needed for useful service to God. Amen? Now, importante kayo nga kung mga lagad ta sa Ginoo, kinahanglan hinlo ni og insakto ang atoang panghuna-huna, hinlo og insakto ang atoang mga actions. Amen?
balik ko na to, no? Kung ang usa ka Kristohanon is not behaving well, might as well mahimo kang stumbling block alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, importante kayo ni nga masabta na to sa matag usa nga kinahanglan mahimo unta tang maayo nga ehemplo para insakto ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Now, balik ko na to, importante kay na. Number 5, compliance with the commands. Balik ko, no? Napaday ko explain ni rin. Si Apostle Paul, nasayod ta nga sa iyahang pagkatawo, wala siya ming diritso kapag maayo nga Kristohanon. Amen? Si Apostle Paul, at the very early stage siyang kinabuhi, he was a very well-educated person. Maayo kayo siya pagkatudlo sa mga pagtulunan sa Hudiyo. Gani ang iyahang pagtanaw aning mga pagtulunan alang kang Jesus Christ, gituhuan niya nga kaning mga tawhana mga heretics, kaning mga tawhana mga walay insaktong pagtulunan. Mao nay hinungdan nga si Apostle Paul, iyahan ning gipanglakag, gipanglutos ang mga iya sa Ginoo, magtutuo sa Ginoo. Baliko na to si Paul, si Saul kaniadto. Usa siya sa mga responsable sa kamatayon ni Stephen. No? Gibato si Stephen, and abi ninyo usa siya sa mga naghatag o go signal sa pagbato sa usa ka tawo nga nagsangyaw lang sa pulong sa Ginoo. Amen? Usa siya sa mga hinungdan nga naglakag sa mga magtutuo ni Jesus Christ. Mauna nga kaniadto intawon sa dihang magsimba sila sa Ginoo, magtago-tago sila. Ang pangalan ni Saul, ni Apostle Paul kaniadto nga si Saul, gikahadlukan gyud sa mga magtotoo. Amen? But baliko na to, iyaha gyuning gi-manifest ang clean heart. Nganuman, kay si Paul siyang kabahin, nangayo gyud siya og pasaylo sa Ginoo. Amen? Iyahang gipangayo sa matag usa nga mangayo siya pasaylo tungod kay gihimo ni niya ignorantly. Amen? Naagyod sa iyahang tinguha nga kung kinsa man tong iyahang napasakitan, kung kinsa man to ang nahadlok sa pagpangalagad tungod sa iyang mga binuhatan, nangayo siya pasaylo ni adto nga kanipod unta nga mga tawo mubalik yun ang ilang kaisog sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Maunang agingon yun ni Paul. Dili siya maulaw, muatubang na sa mga Kristohanon. Nganuman, nangayo na siya pasaylo sa Ginoo, nangayo na siya pasaylo sa mga katawhan. Amen? And gusto niya himuong insakto ang mga sayop ngayang nahimo. Amen? Now, number 5, compliance with the commands and concepts of Scriptures leads to purity and the ability to love one another with a pure heart. Now, masabta nato nga ang kasing-kasing sa Ginoo lahi gyud sa kasing-kasing sa tawo. Amen? Ang Ginoo moingon gyud nga higugmaan na imong kaaway. Amen? Ang batasan sa tawo, sige, pakita lang karon kay mulupad yun ni akong kinumo. No? Mauna kasagaran ang kasing-kasing sa tawo. But then, baliko na to, gi-challenge ta, it is already a command. No? Giauha gyud ang matagusa nga makabaton ta og kasing-kasing nga mapasayloon. Amen? Now, kini nga konsepto, sayon baliko na to, sayon ra ni siya istorya, pero sayop ni lisod ni himuon. Amen? But then, baliko na to, kung naaga ni kay gitipigan nga kasuko sa imong kasing-kasing, pangayuan na sa Ginoo nga makabaton kag mapasayloon nga kasing-kasing. Amen?
Now, God is being fair. Amen? Kay kung pananglitan ang Ginoo, magtipig palag kasuko siyang kasing-kasing, I tell you, dili unta ta mga luwas tanan nato. Amen? But because of the loving heart of God, nakabaton ta og kapasayloan sa atong mga sala. Amen? Number 6, God may use chastening to purify your heart. Daghan sa tuwa, bunalan ta. Amen? Ang ginikanan, kumubunal na sa iyang anak, dili na tungod kay grabe ang iyang kasuko sa iyang anak. Mubunal na siya tungod kay nahigugma na siya sa iyang anak. Amen? One way para makat-on ng usa ka tawo, kinahanglan, mabunalan gyud ka kung nakasala ka. Amen? Dili na kalipay sa ginikanan nga nakapasakit silang anak. Amen? Ang uban sa mga ginikanan, muhilak maganig sikrito every time nga mabunalan nila ilang anak. But they are doing that because gihigugma nila ilang mga anak. Amen? And Christians, if you are being chastened by God, do not misconstrue it. No? Ayaw sayo pa og sabot nga ang Ginoo grabe kasuko niya sa imuha. But then huna-hunaan nga ang Ginoo nahigugma sa imuha. He wants to get your attention. Amen? Importante kay nga masabtan nato na when you are chastened by God, ayaw pang luod sa Ginoo, but then kinahanglan nga mudut-dut pa ka sa Ginoo. Amen? Number 7, the coming of the Lord at the rapture helps motivate us to keep ourselves pure. Amen? Now, ang saad sa Ginoo, nagina diri sa Biblia, that one day, naagoy panahon nga ginatawag natog rapture. Amen? Rapture is our blessed hope, and baliko nato maunay panahon nga kwaon sa Ginoo ang iyang mga anak. Kwaon sa Ginoo ang iyang mga magtotoo. Ang katong mga luwas nga nangamatay na makita rato nato puhon. Amen? Kining ato ang lawas nga madugta, it will be changed into a glorified body. Amen? Mauna. But then baliko nato. Kung tawgo na ka sa Ginoo, that is the time nga mo atubang sad ka atubangan sa Ginoo. Amen? Now, kita bitaw no, og natay bisita sa tong panimalay, ug makabalo lang ta nga nay kami nga bisita. Daghan sa tuwa magdali-dali gyud kaligo. Nay uban sa tuwa mangsimhot sa simong ilok kung wala bay putok. No, kay murag ulaw biya pod mo atubang ka sa imong bisita nga lain kay imong dagway. Naiuban sa inyo ha magpagwapag yun. Naiuban sa inyo ha magsuot og maayong suot sa nina. Tungod kay naamoy bisita, tungod kay naamoy ikatubang nga importante nga tao. Amen? Much more inig atubang nato sa Ginoo. Amen? As much as possible, we have to present ourselves properly. Amen? Properly in the sense, pinaagi sa imuhang maayong serbisyo sa Ginoo. Amen? Abi ninyo ang Ginoo, He's not particular with the way you dress. He's not particular with your hygiene. But ang Ginoo is very much particular sa imuhang serbisyo nga imong gihimo alang sa iya. Amen? Now, baliko na to, labi na gyud sa ato ang kinabuhi. Amen? Let us live uprightly para dili sa ta maulaw moatubang sa Ginoo. Amen? Kana bang nagatubang niya sa imuha nga, uy, naapil day kag anhi diri no nga backslider man ka. No? Uy, murag nasayop man kuda naapil day mo ngalan adto nga ning biya manggas pagpangalagad, no? Or inig-abot baka nimo dadto naa baka kay kaulaw. Amen? But then kung usa ka Kristohanon nga hantod sa pagbalik sa Ginoo, nagpadayon ka sa pagpangalagad, then you are very much proud nga moatubang ka sa Ginoo. Amen? Proud ka, oy.
Pero kani bitong tao nga naisala, dahil na halos magpakita. Amen? Balik ko na to. The coming of the Lord at the rapture helps motivate us to keep ourselves pure. Amen? Now, this is a challenge alin sa matagusa. Tungod kay karong panahon na makita na nato ang sinyales sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Duol na kayang pagbalik sa Ginoo. Tarungon na to itong kinabuhi, tarungon na to atong papangalagad sa Ginoo, para inigbalik niya, inigatubang na to, dili punta maulaw. Amen? Number 8, we are to call out to God and have a craving for purity. Calling to God talks about prayer. Calling to God talks about sa paghangyo nimo nga himuong putli ang imuhang kinabuhi. Amen? Dili ni buot pasabot nga ang usa ka tawo di na makasala. Amen? But then, importante gyud kayo nga kung naa man gani kay gitipigan nga sa imuhang kinabuhi, imuhang paningkamutan nga i-correct ni nimo. Amen? That is a craving for purity. Number 9, complications, conflicts, and crosses have a purifying effect on us. Amen? Daghan sa tua na ay mga pagsulay nga ginaatubang, daghag mga challenges, mauni pa maagi sad para i-purify ang atuang kinabuhi. Amen? Number 10 and the last, the control of the Holy Spirit is in the life of the believer is needed to live a pure life. Amen? Ang matag usa kanato nga ning dawat ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior, by the time that they receive Christ, you are already indwelt by the Holy Spirit. Amen? Naana ang Holy Spirit sa imuha, and I tell you, dili na muhawa sa imuha. Mauna nga ang tao makabaton gyud og kausaban sa iyang kinabuhi. Amen? Haagyo ni kausaban sa iyang kinabuhi. Take note of that. May bawaan gina nimo nga naagay change, no? Naagay change sa imong kinabuhi. Now, those are the 10 principles of purity. Now, muadto na pud ta sa ikatulo, no? Baliko na to. Number 1, nga gihangyo ni Paul kang Timothy, mo grow ka in compassion. Number 2, with a pure heart. And number 3, with a clear conscience. Amen? A good conscience in verse 5. Now, unsa maning conscience? Now, conscience, buot pasabot niya na sa sayon nga pagsabot, kana bang conscious ka nga naa kay sayop nga nahimo nga sa atubangan sa Ginoo and gusto na nimong i-correct. Amen? Usahay, mahimo kang guilty sa imong mga sala nga gipangbuhat, that is a type of conscience. Amen? Now, gingon diri, if you are to have the right kind of relationship with the Lord Jesus Christ, if you are to develop a selfless love for Him and others, then you must have a clear conscience with the Lord and with men. Amen? This matter is so important that Paul made it an important priority in his life. Si Paul siyang kinabuhi, baliko na to, gipangita gyud niya nga kung mahimo lang limpyo ang iyahang konsensya. Amen? Now, abi ninyo no, kung limpyo ang imuhang konsensya, dili ka mahadlok mo atubang sa mga tao, bisag unsa pa na ang ilang gipanglabay nga hugaw sa imuha. Bisag unsa pa na ang imuha ilang gipanglabay nga maot nga istorya kabahin sa imuha, dili ka basta-basta matandog kung wala kay sayop nga gihimo. Amen? Now, this matter is so important that Paul made it an important priority in his own life. No? We're going to read Acts chapter 24, verse 16. Nasa screen, nasa ubos. Ato nang basahon, ready, read. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God
and toward men. Amen? Now, ato ang iyang po, no, nga kani nga lesson, it is a very wonderful lesson. Amen? Ato ang iyang po, nga kaning ato ang konsensya, maglihok unta ni sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen? Baliko na to, parihan ni Paul. I exercise myself to have always a conscience void of offense and toward God and toward men. Amen? Kita sa tuang kabahin, dili makita particular aning toward God. Basta di lang mahibawaan sa mga tao ba, okay ra? Wala usahay atong panghunahuna. Batabi ninyo, bisan pag naghimo kag sala secretly, I tell you, tanang butang ma-uncover gyud gihapon na sa Ginoo. Amen? Ang mga secret nga sala nga ginabuhat sa tawo at tubangan sa Ginoo wala gyud kay matago. Amen? Mao na nga hunahunaon nimo, bisan pag ikaw ra nag-inusara, naghimo kag sala walay laing makita nimo. But ang Christians, I tell you, may naay mas labaw nga makagagahom nga nakakita sa ato ang mga actions. Not only sa ato mga actions, bisag sa ato ang mga gipanghuna-huna. Amen? Mas naay Ginoo nga nakita, nakasabot sa atong huna-huna. Amen? Balik ko na to, let us practice this to have a clear conscience. When our conscience is not clear or right with the Lord, then the Holy Spirit begins to speak to us about the need for repentance. Amen? Now, balik ko na to, natay mga sala nga gihimo na to sa Ginoo. Naagi tay feeling of guilt diha sa ato ang kasing-kasing. Amen? Kung naan na gani ka ani nga guilty na ka, then you need repentance diha sa Ginoo. And God will remove your calm and peace and replace them with guilt when we stray from Him. The guilt from sin can be very agonizing. Jeremiah spoke of this agony. No? Balik ko na to. Ang usa ka tawo nga luwas, when he commits a crime, when he commits a sin against God, naagi something diri sa imuha nga murag halos dili ka mapakali. Naagi something sa imuha nga dili ka, you are restless. Naagi something sa imuha nga na-feel nimo nga sayop. Amen? Mao na siya, no? Jeremiah chapter 2 verse 19 ito daw basahon. Ready, read. Thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter, that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God of hosts. Amen? Now, balik ko na to. Every time nga naay buhaton nga sala ang tao, ang iyahang conscience mao ni maghatag siya og guilt. Amen? Mahimo naka-guilty ka ba nga murag naagi ko'y sayop nga nahimo at tubangan sa Ginoo. Now, gingon diri no? Like for example, ang mga igsuon ni Joseph. Amen? Atong isgutan sila. Joseph's brother agonized for years over the guilt of their mistreatment of Joseph. Amen? We're going to read Genesis chapter 42 verse 21. Ito daw basahon, nasa screen. Ready, read. And they said one to another, we are very guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul, when he besought us and we would not hear. Therefore it is distress come upon us. Amen? Now, nasayod ta, nga ang mga isuo ni Joseph, katong pulo ka buok, na-jealous sila kang Joseph. Tungod sa attention nga ginahatag sa ilang amahan ngadto kang Joseph. Amen? Iyang papa made coats of many color ngadto kang Joseph. Ang iyang papa
gitagana na nga si Joseph nga mo take hold sa ilahang household. No? Giprepare na siya in a place of leadership sa ilahang panimalay. And abi ninyo, it didn't sit well sa iyang mga igsuon. So mauna nga iyang mga igsuon, they conspired, no? And they planned nga patyo nila si Joseph. But then, wala na higayon nga napatay nila. Instead, ilahan nilang gihagbong sa uga nga well, no? Nga tabay. And nasayod ta, nga samtang tua siya dadto ilang giitsa sa tabay, nasayod ta nga si Joseph intawon, grabe ang iyahang pagngayo o tabang sa iyang maisuon. Grabe ang iyahang pagpanghangyo nga unta tabangan siya, nga ihaw-a siya diadto sa tabay. Grabe siguro kayo yung hangyo nga kung pwede dili lang siya patyon. Grabe gid siguro kay ang pagpanghangyo sa iyang maigsuon nga huna-hunaon sab siya, nga igsuon sab siya. Amen. Ilang kadugo ay nga dili nila unta angay himuan og dautan. Grabe ang iyahang pagpangayo ug tabang siya maigsuon. But ang iyang maigsuon, wala ay effect sa ilaha ang appeal ni Joseph ngadto sa ilaha. Instead, gibaligya nila si Joseph sa ninglabay nga mga Ishmaelites. Amen? Now, pag-abot sa panahon, nganing atubang sila diadto sa governor of Egypt, nga si Joseph. Ako nagtuog yung kuno nga kaning mga tawhana, murag yun silag nakailagamay ba nga, murag makita sila nga, kaning tawhana no, murag lagi nig atong igsuon. No? Kay, I know, bisag ka mo, bisan pagpila na kadugay, wala ninyo nakita ang inyong mga parinti, makailagid mo for how many years? Amen? Siguro makakita sila nga mura lagi gyud si Joseph ay pero di pon magsilbi oy kay dili biya puto Egyptian ang ato ang igsuon. Kung makigistorya sa ato Egyptian man ang language. Amen. Siguro naagid na silang una-una and by the time nga gipalisud-lisuran sila ni Joseph, gibutang-butangan sila silang mga sako nga gipang-aswat. I tell you, every time nga nanghangyo silang tanan, nanghangyo silang taman sa governor of Egypt, abi ninyo, ang tao, ang governor nga si Joseph, lisod kayo hangyoon. Amen? Di gyud pahangyo. Mao ni kining mga tawhana, gahuna-huna na gid sila nga murag gigabaan na gyud ta sa atong gihimo kang Joseph. No, mo nang nakaingon na sila. Kaning ato ang nahitabo sa ato karon nga gikuha nga ato ang isuon si Benjamin. Kaning nahitabo sa ato karon nga gipakaulawan ta. Murag gaba naman ni. No? In simplest term, murag gigaba-gabaan na ta. So abi ninyo mao ni ang guilt nga ilahang gibati. Amen? It is very, very agonizing. Mauna nga kung pananglitan gani, naagani kay guilt, no, nga bation, ma-feel yun na sa usa ka tawo nga insakto nga kasing-kasing, ang insakto iyang kasing-kasing nga ito sa Ginoo. Amen? Kay bisag ang maigsuon ni Joseph, I tell you, na-feel nila ang guilt sa ilang gihimo ngadto kang Joseph. Amen? Now, these words are from the same word, kaning chara, no? It means trouble, affliction, adversity, and anguish. This same word was used to describe the intense stress in a home of a man who had two wives, who were enemies and fought with one another, no? Now, balik ko na to. Tungod sa gihimo aning mga igsuon ni Joseph, they were greatly distressed. Amen?
Same pud ni sa usa ka tawo nga for example kung daog-daogan ka nga type sa tawo, ma-feel gyud gihapon na nimong distress sa imong kinabuhi. Amen. Mao bitaw na no nga sa bisag in all matters like for example sa office na imuduol mo reklamo, sir, ngunani ba daog-daogan man kaayo? Ko sige na lang. Moabot ra gyud na ang panahon nga they will feel distress sa ilang gihimo. Amen? Madistress gyud ang tao nga mga daog-daogan. No? Kay moingon man gyud ta nga naara gyud nay karma moabot sa imong kinabuhi. And that is it. Amen? Mao na siya. That means moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo that you will be in trouble, affliction, adversity, and anguish. Moabot ra gyud na sa kinabuhi sa tawo. Amen? Now, David penned his agony and burden over his sin in Psalms chapter 51. Nasayod ta nga si David, maayo kayo yung relationship nga to sa Ginoo. He was greatly blessed by God. Almost ang tanan niyang pakigubat giubanan siya sa Ginoo og nanahimo siyang magbadaugon. Bisan ang iyang ascension ngadto sa trono sa Israel, giubanan siya sa Ginoo. Amen? But then, niabot siyang kinabuhi nga nakasala siya. He committed a sin diha atubangan sa Ginoo tungod kang Bathsheba. Amen? Not only that, he was very guilty of murder, a crime he committed. Nga naman, ang bana ni Bathsheba, iyahang gipadala ngadto sa pinaka-hottest part sa gubat para gyud mamatay. Amen? Walay na kay balo ni ana. But then, balik ko na to, walay maka-escape. Walay maka-escape sa mga gamhanan nga mata sa Ginoo. Amen? Eventually, na-uncover ra gyud gihapon ang iyahang giplano nga kamatayon ni Uriah. Amen? Abi ninyo no, ang guilt niya og burden, maotoy na gibati gid niya ang dako kayong guilt ug burden sa iyang kasing-kasing. Amen? Now, take note of this. Ang tao, lami pa kayo ang sala, but moabot gyud ang panahon nga sa diha nga nindot kay ang sala, moabot ra gyud ang panahon nga bation nimo ang guilt sa imong kasing-kasing. Amen? Now, mao ni ang gipan ni David, no? Psalms chapter 51, verse 3 and 12. Ato dang basahon. Ready, read. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Verse 12. Restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with thy free spirit. Amen? Si David siyang kabahin, sa una nga na-experience niya ang dako kayong panalangin sa Ginoo, ang dako kayong gugma sa Ginoo, but then ning abot siyang panahon, nga grabe kayo ang iyang kasubo sa iyang kinabuhi. Amen? Imagine, tulbong kay mong kinabuhi, daghan kay kadaugan, daghan kayog maayo nga nahitabo sa imong kinabuhi, but then there is a sudden decline sa imong status sa imong kinabuhi. And that's because of sin. Amen? Nakaingon gud si David, murag wala na may kalipay nga ako ang nabatunan. Wala na may kalipay nga ako ang nabatian. Amen? By the way, maunay bation sa usa ka Kristohanon nga malayo siya sa Ginoo. Amen? Tingala ka nga wa kay kalipay. Mo na in verse 12, iyahag yung gipangayo sa Ginoo, iyang atong basahon na balik. Restore unto me the joy of thy salvation. Amen. Gipangayo giniya sa Ginoo, Lord. Iuli, Lord, ang ako ang kalipay. No? Some of us ingunaan na atong pabati.
Lord, wala naman hilami ng kinabuhi, oy. For this month alone, just try to imagine 11 years old nga bata nagpakamatay. Just try to imagine amo ang amigo, close friend na mo nagpakamatay. Wala mi nakabalo on say reason, but for sure it is stress sa kinabuhi. Mawad ang nakagkalipay. Amen? But then baliko na to, kung ingon ana na gani imong pagbati, nga murag wala na'y kalipay sa imong kinabuhi, dot-dot sa Ginoo, buhata kung unsay gihimo ni David. Ang gihimo ni David, ning adto gid siya sa Ginoo o gipangayo gid niya, Lord, ibalik sa ako ang ako ang kalipay. Amen? Now, if you are distressed this afternoon, kung naa ka sa problema, kung wala na kay kalipay nga nabatian sa imong kinabuhi, kung wala na excitement ang imong kinabuhi, kung murag tanan imong panlantaw, murag dead end na, this afternoon, you pray to God, Lord, ibalik sa kuha ang ako ang kalipay. Amen? Ibalik sa kuha ang kalipay. Why don't you pray to God this afternoon? Amen? Pariha kung unsay gihimo ni David sa iyang kinabuhi. Amen, Lord. Restore unto me the joy of thy salvation. Amen? Also, Paul repeatedly spoke of the importance of a clear conscience. No? Kaning limpyo nga konsensya, ginabalik-balik yun ni Paul. Amen? 2 Timothy chapter 1, verse 3, nasa screen natong basahon. Ready, read. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayer night and day. 1 Timothy chapter 1, verse 19 natong basahon. Ready, read. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Amen? Now, usa ka importante kay nindot kay nga story, no? Usa ka story sa missionary. When Adoniram Woodson made preparations to go to Burma, God spoke to his heart about the people that he had wronged before he was saved. No, sa diha day nga unbeliever paning tawhana, naa siguro ni siya yung mga activities ba nga dili maayo. Naa siguro ni siya yung mga binuhatan nga that is offensive to other people. No? Gingon diri, during his years, when he lived in New York City and was indulging in the sinful lifestyle of this world, he had cheated several men out of their money. No? Nanikas ni siya sa iyang maisikatawo. Iya sigurong gipangtikasan og kwarta. Gingon diri, Adoniram realized that God would not bless his ministry until he cleared his conscience with his men and made restitution. Amen? So, unsay iyang gibuhat ni Hudson? Ang iyang gibuhat, before nga moadto sa mission field, is that he made a trip to New York and sought out the people that he had wronged and asked for their forgiveness. Giadto gyud ning mga tawhana and nangayo siya pasaylo sa ilaha. Amen? He returned the money that he had wrongfully taken from them and returned home with a new peace and joy in his heart and greater boldness in his speaking. A huge boulder had been lifted from his heart. Amen? Now, kung iyahaning gidala sa mission field, kani nga mga problema niya will eventually hunt him. Amen? Iyaha gini paninglon gyud ni siya ani ang mga sala. So mao na usa ka rason gusto niya panalanginan siya sa Ginoo. And that's the reason why
gilimpyo sa niya ang iyahang konsensya para makaatubang siya aning mga tawhana peacefully. Amen? No? Mao ni ang gibuhat. Beloved, if you have the opportunity to penitence in making right with God or others, then don't throw it away. Get your life right with the Lord first. Amen? Gingon diri, Psalms chapter 32 verse 5, nasa screen natong basahon. Ready, read. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Sela, no? When we talk about sela, it means meditate. Amen? Meditate on these things. Now, baliko na to. Dili ta maka-minister og tarong ngadto sa mga tawo kung pananglitan na ay gababag sa ato ang konsensya. This will definitely haunt us. Amen? Like in the case of Paul, no? In the case of Paul, iyahagid siguro ning nabatian sa iyahang early days sa iyang ministry. Amen? Sa diha nga giluwas siya sa Ginoo, gitago-taguan siya sa mga tawo nga luwas, until such time nga nahinay-hinay na niya recover ang health, abi ninyo, naa siguro'y uban nga mga Kristohanon, dili kaayo mutuon ni Paul. Ano man? Mahadlok sila nga mutuon ni Paul kay basig gitraidor ra sila or traidoron ra sila. Naa siguro'y mga tao makaingon nga di ba kaning tawhana mao man ni ang tiglutos sa mga Kristohanon kaniadto? Nganong gadaladala naman ni sa pulong sa Ginoo? Amen? Ikaw kaha sa imong kabahin. Ganahan ka kamaminaw ni Paul nga nagwali nga kanang tawhana mo'y hinungdan sa kamatayon sa uban nga mga Kristohanon? Amen? And that's the reason why si Paul sa iyang kabahin, gilimpyo gyud niya ang iyang konsensya. And it might be nangayo gyud siya pasaylo sa mga Kristohanon kaniadto. Amen? Iyahagid siguro ning ginabalik-balik ang pagpangayo o pasaylo sa mga offense nga iyang ginahimo para pod mahimo siyang credible nga moatubang sa mga tawo. Amen? Nagkatawa ko atong ning agi kay na ako'y gikomentan sa Facebook ba nga naingon sila nga ang China daw ug ang Russia ning hangyo nga kung pwede undango na ang gubat diha sa Gaza o sa Israel or Iran o sa Israel. Ang akong comment dadto kaning mga tawhana dili credible. No, dili credible kay numero 1 kaning Russia nakigubat man pud ni sa laing nasod nga Ukraine. Nganong wa man pud nila undangi. On the other hand, ang China, hantod karon nga sige pagpangilog og isla. They are not credible. Pero abi ninyo, no, na ay ning comment dito sa ako ang comment, ningon siya, ikaw credible ka. Ang imuhang antipara nga gigamit made in China. Nakauna-una ako, insakto pud biha. No? Insakto biha pud no nga ikaw credible day ka nga ang imong gigamit gani made in China. Ko nga insakto pud biha pud siya. Pero Christians, abi nimo, in order for us nga ang atuang mensahe epektibo, nga dawaton gud ni sa mga tawo nga maminaw, importante nga limpyo ang atuang konsensya. Amen? Kana bang muwali kag against ingon ana, maingon ka, ustro biya po na siya, ingon ana, biya po na siya binuhatan. No? Muwali ka nga, dili mo maglaglaag, di ka mukuan. Sa ustro biya po na siya, nakita na ko na itong alas 12 sa gabi No? Dili mo magubog-ubog, ustro biya po na siya, nakita na ko na sa imnanan. You are not credible. Amen? Mauna, gabaliko na to, importante yung kaayo, nga limpyo ta og konsensya tubangan sa mga tawo
atubangan sa Ginoo. Amen? Baliko na to, importante kayo, nga dili lang ta lip service. No? Kana bang kutob ta sa istorya ba? Pero sa binuhutan, layo ra kayo. Amen? Baliko na to. Kung Kristohanon, diri siguro ta mo tapos, no? Sa atong Sunday School. If ever sa itong kinabuhi Christians, naatay mga gipangtipigan nga sala, and your heart is not clear, pure, your mind or your conscience is not clear this afternoon, let us pray to God. Walay nakabalo sa itong mga binuhatan kung dili kitara. Amen? It is between you and God. Kay baliko na to. Tanan na tong binuhatan, nakabalo ang Ginoo niya na. Amen? This afternoon, let us pray to God. No? Nga, mangayo kag pasaylos tumasala and let us clear our conscience. Amen? Let us all rise, let us bow our heads, and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful lesson, although half pa lang mismong pagtulunan na Amahan. But salamat kay Ginoo, Lord, aning pagtulunan. And Amahan, salamat, Lord, sa pagtudlo ka namo kung unsaon paghinlo sa among konsensya. And aside me, Lord, nga ikaw ra gyud gihapon ang makahinlo niini Amahan. But first, Lord, we have to admit, Lord, that we have sinned against you. We are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to clear our conscience. Help us, Lord, to be effective in the ministry. Help us, Lord, nga dili lang may lip service, kundi Amahan, kung unsay among gitudlo, kung unsay among giwali, mausab ang amo ang ginabuhat sa among kinabuhi. Help us, Lord, to mature in our Christian life. We are praying, Heavenly Father, to bless each and every one. Kung na may usa sa mga, Lord, nga dili tarong ang kasing-kasing diya kanimo, pasaylo kami, Amahan. We are praying, Lord, nga ikaw, Lord, magapasaylos tanan namang mga transgressions nga among gihimo diya sa mga tubangan. Lord God, help us to have a clear conscience. And among ginapangamuyo kanimo, Amahan, nga samtang kami magapadayon sa panimbahon, nga ikaw po usab, Lord, magabless sa uban pang parte sa among panimbahon, Lord. Bless this ministry. I-bless, Lord, bisan pa among fellowship karon. Kung sa may snack ng imong gitagana, Lord, we are praying, Lord, ma-enjoy na mo imong pagkaon nga gitagana, ma-enjoy pud namo, Lord, ang fellowship among Christian believers. Among ginapray kanimo, Lord, nga ikaw pa magapamuhat pagdagkong butang alang sa mga kinabuhi sa matag Kristohanon. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.